Magandang araw po sa inyo lahat at salamat po sa Panginoon dahil muli po tayong makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasang espiritual sa ganito pong mga sitwasyon. Alam niyo po, marami pong mga tao ngayon po ay nahihirapan sa pangyayaring ito at marahil ay isa na rin po tayo dito, no? Kaya po maganda po na tayo po ay nagbubukas ng Biblia, nag-aaral ng salita ng Panginoon upang makita po natin kung ano po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Sabi po dito sa Mateo chapter 11 verse 28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dito po natin nakita ng Panginoon na tayo po bilang mga tao ay nahihirapan sa maraming mga sitwasyon, maraming mga problema, maraming pong mga pagsubok natin pong mga nararanasan. Kaya ang panyaya po ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya kung tayo po ay nahihirapan. Dahil gano'n po kabigat ang problema, gano'n po kalaki ang mga problema, ito po hindi mahirap para po sa Panginoon. Kung titingnan po natin doon po sa Jeremiah chapter 32 verse 17 hanggang 27, dito po makita po natin yung pong katangian ng Panginoon. Kaya maganda po tingnan po natin yung pong prayer ni Jeremiah na sabi niya po dito sa verse 17 hanggang 27 sa chapter 32 ng Jeremiah. Sabi niya po dito, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. At doon po sa verse 27, ang sabi rin po dito ay, ako si Yahweh, ang Diyos na lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Kung tayo pinahirapan, pero sa Panginoon po ay wala pong mahirap para po sa Kanya. Dito po natin makikita kung bakit nabanggit po ni Jeremiah na kung bakit walang mahirap sa Panginoon, dahil sa Kanya pong katangian. Ano po ba yung mga katangian natin po makikita kapag binasa po natin ang buong talata na ito? Unang-una po, doon po sa verse 17, sabi niya rito ay si Yahweh ay makapangyarihan. Kaya walang bagay na mahirap para sa Panginoon. At kung titingnan po natin, paano po pinakita dito ni Jeremiah na Diyos po ay makapangyarihan, sabi niya rito, siya po yung lumikha ng langit at ng lupa. Kung babalikan po natin doon po sa Genesis, paano po nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, ang mga bundok, ang mga dagat, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga bituin, ang mga kaluwakan, sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita, at hindi po siya nahirapan. At kung papansinin po natin, nung narito rin siya sa lupa, nung dumating po yung matindi pong bagyo sa paglalayag po nila, kasama niya ang mga disciple, sinabi lang niya dun sa hangin, tumigil ka, at sinabi niya dun sa alon, tumahimik ka, at ito po ay sumunod sa kanya. Kaya naman po, yung mga disciple, doon po sa sitwasyon na to. Kaya, mapasin po natin, kayang-kaya ng Panginoon na supilin, kayang-kaya ng Panginoon na patigilin, kayang-kaya ng pagalingin ng Panginoon yung pong mga karamdaman na ito pong COVID-19. Kaya mahalaga po na tayo po ay patuloy na manalangin sa Diyos na makapangyarihan. Siya po yung may magagawa sa ating pong mga sitwasyon. Pangalawa, hindi lamang po siya po makapangyarihan, kundi sabi rin po doon sa verse 18, sabi niya po rito ay nagpapamalas ka ng kagandahang loob sa libo-libo. Yan, ibig sabihin po rito, ang Diyos po ay mapagmahal sa lahat ng mga generations, sa lahat ng mga tao na sumusunod at nagmamahal sa ating pong Panginoon. Naniniwala po ba kayo na tayo po yung mahal ng Panginoon?
Di po ba? Tayo po mahal ng Panginoon. Naibigay nga niya ang kanyang buntong na anak. O mas pa, yung ating pong hinihingi ngayon na ito pong pagtigil, pag, pagputol, at wala pong mga epekto. Ito po ay, alam ko po na ito po ay tutugunin ng ating pong Panginoon sa ating pong mga pananalangin. Kaya isipin po natin na ang Diyos po natin ay makapangyarihan at the same time mapagmahal po. Marahil ay tayo po ay pinaparanas ng Panginoon ito para lalo po nating maranasan ang kanya pong pagmamahal. At kung papasinin po natin ay ni-remind dito ni Jeremiah yung pong pagmamahal ng Panginoon doon sa mga Israelita na pinamalas niya ang kanya pong himala, ang kanyang kapangyarihan doon sa mga taga-Egypt upang makalaya sa pagkakalipin ang mga taga-Israelita. At hindi lamang po mga Israelita ang walang Panginoon, kundi tayo rin po. Yung pangatlong bagay po dito, makita po natin ang Diyos hindi lang po makapangyarihan, mapagmahal, kundi siya rin po ay nagpaparusa sa mga nagkakasala. Kasi po sa verse 18, ngunit pinaparusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakila at mapangyarihan Diyos sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At doon po sa verse 23 hanggang 24, sabi po rito, pinasok nila ito at sinakop, ngunit hindi sinunod ang iyong utos o mamuhay man ayon sa iyong kautusan. Hindi nila tinupad alinman sa mga utos, kaya nga pinadala ko sa kanila ang lahat ng kapahamakang gaya nito. Sa salakay ang mga taga-Babylonia, marami ang masasawi sa labanan, sa gutom at sa salot. Ang lungsod ay mahuhulog sa kamay ng kaaway, matutupad ang lahat ng sinabi ko sa lahat ng iyong sinabi. Kaya dito po ay makita rin po natin na ang Diyos din po pala, hindi lamang po makapangyarihan, hindi lamang po mapagmahal, kundi siya rin po ay nagpaparusa sa kasalanan. Kaya po siya po ay nagpapadala ng mga salot, ng mga problema, ng mga pagsubok upang sa ito pong paraan ay manumbalik, magpakumbaba, manalangin, at patuloy na magsisi sa mga kasalanan. Kaya maganda rin po itong time para tayo po ay magkaroon po ng pagbubulay-bulay din po sa ating po mga sarili. Ano po yung mga bagay na kailangan pa po natin na isuko sa Panginoon, kailangan nating hingin ng tawad sa Panginoon, at napaganda po naman na sinabi ng Panginoon, kung ipapahid po natin po mga kasalanan, ang Diyos po ay tapat, na tayo po ay lilinisin ng Diyos sa ating pong mga kasalanan, at wala na po magiging hadlang sa ating pong paglapit sa Kanya, sa ating pong pananalangin, at tutugunin ng Diyos ang ating pong mga prayer. Kaya maganda po itong paalala uli sa atin ng Panginoon sa araw na to, na ang Diyos po ay wala pong mahirap para sa Kanya. Siya po ay Diyos na makapangyarihan, siya po ay Diyos na mapagmahal, pero siya rin po ay Diyos na nagpaparusa sa ating pong mga kasalanan. Pero kapag tayo pinagkasala, hingi lang po tayo ng tawad sa Panginoon, at muli babalik ng Diyos yung ating pong dating mga kalalagayan. Salamat po, at tayo po ipagpalain ng Panginoon sa araw na ito.